What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang One Punch Man Chapter 172. As you can see, wala tayong chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen and Black Clover this week dahil ang Jujutsu Kaisen and Black Clover ay parehong nasa weekly Shonen Jump break. Kaya for the meantime ay One Punch Man chapter review muna tayo, pero huwag kayong mag-alala dahil next week ay magpapatuloy na uli ang chapter releases ng dalawang nabanggit na series. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na rin mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong chapter release reviews at para palagi kang updated sa recent timeline ng One Punch Man. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na One Punch Man Chapter 171 ay lumipat na nga ng bahay itong si Saitama at si Genos habang nagbubungkal sila sa remnants ng pinaglabanan ng war sa gitna ng Hero Association at ng Monster Association ay nakita nila si Rover na gusto namang i-adapt nitong si Saitama. At nakita din natin sa last panel ng chapter na yon na nagbabalak din itong si Black S na sumama kila Saitama. Since si Saitama nga ang kilala niyang pinakamalakas nilalang as of now dahil kinaya niyang talunin ng Awakened Garu at sa palagay niya ay dito siya magkakaroon ng proteksyon. Now proceeding naman sa chapter at hand na One Punch Man Chapter 172 ay makita natin sa cover page pa lamang ang title ng chapter na New Home na maaaring nangangahulugan ng paglipat nitong si Saitama sa bago nilang tirahan ng Hero Association apartment. Nakita din natin sa cover page na ito na nandito ang napakagandang art ng mga chibi or para mga mini versions ng mga characters ng One Punch Man series. Proceeding sa panels ng chapter na ito, makikita natin si Saitama na binubugaw ngayon itong si Black S na hindi tumitigil sa pangungulit sa kanila. Sinabi niya napakadaming oras ang kanyang maaksaya sa pag-alaga pa lamang kay Rover na akala niya nga ay isang aso lamang. Paano na lamang daw kung sasama pa pati itong si Black S na akala niya ay isang napaka-weird na unggoy lamang. Subalit nagmakaawa itong si Black S kaya biglang nagulat si Saitama dahil hindi niya akalain na si Black S na akala niya isang unggoy ay kaya palang magsalita. Pinagpatuloy ngayon itong si Black S ang kanyang pagmamakaawa dito kay Saitama habang sinasabing pwede din daw niyang gawin ng iba pang chores o ibang gawaing bahay para lamang patuloyin siya nitong si Saitama sa kanilang tirahan. Habang patuloy naman ang kanyang masasamang balak na iniisip niyang napakaswerte daw niya dahil hindi daw siya ma-distinguish o hindi siya makilala nitong si Saitama as a monster. Kaya ang plano niya ay mag-lie low muna sa tinitirahan nitong si Saitama habang nagre-regenerate ng kanyang cells. Naisip naman ni Saitama na hindi daw niya alam kung pwede nga bang magpasok ng pet sa loob ng apartment ng Heroes Association kaya nasabi niyang mas maganda daw na gumawa na lamang siya ng doghouse sa labas nito. Kaya bigla namang natuwa itong si Black S dahil meron siyang mag-aagawang hideout. Nagawa pa niyang ipakilala itong si Rover habang sinasabing ang pangalan daw ng asong ito ay si Rover at makakaasa daw itong si Saitama sa kanya na isang unggoy na alagaan ang asong ito. Bigla namang naaalala nitong si Saitama si Manako at tinanong niya dito kay Black S kung may nakita daw ba siyang isang one-eyed monster na inakala naman nitong si Black S na ang tinutukoy ni Saitama ay si Gyoro. Sinabi niya na maaaring nadamay na daw sa atake ni Tatsumaki si Gyoro kaya maaaring napatay na rin siya. Then mula sa point na ito na kinaroroonan ni Saitama, ni Rover at ni Black S ay makita na natin ang apartment ng Heroes Association na tinawag ni Saitama na kanyang new home. Pagkakita naman nitong si Black S dito sa apartment na ito ay iniisip niya na agad na ang apartment ay sariling pagmamayari nitong si Saitama. Kaya naisip niya na sa sobrang laki daw ng massive na condo na ito ay hindi niya na kailangang palaging magstay on guard para lamang makaiwas o makapagtago sa mga heroes. Dahil nga hindi naman niya alam na ang apartment na ito ay mismong pinupugaran ng napakaraming heroes. Sa loob naman ng facility na ito ay may nagaganap na meeting at kung babasahin natin mano-mano ang lahat ng dialogues na binabanggit ng speaker dito ay masyado tayong magte-take ng time kaya babanggitin ko na lang sa inyo ang gist or summary ng kung ano ang napag-usapan sa meeting na ito. Sinabi ng isang hero dito na ang mismong apartment daw na ito ay ginawa para mag-accommodate ng napakadami or libo na amount ng mga tao. Subalit dahil nga mas gusto ng Heroes Association na patirahin lamang
Ang ilang personnel na may connection sa kanila ay nagkaroon ng napakaraming bakanteng spaces or rooms sa loob ng apartment na ito. However, para mapagkakitaan pa ng Heroes Association ang apartment ay naisip nila na i-offer ito sa pinakamayayaman na tao sa Z-City. Considering na mayayaman nga sila at kayang-kaya nilang bayaran ang Heroes Association para lamang sa proteksyon dahil kung iisipin, ang apartment na ito ay pinupuno nga naman ng napakaraming malalakas na heroes na A-class and above kaya as long na dito sila nakatira ay masisigurado ang kanilang kaligtasan. Habang ang mayayamang tao naman na ito ay iniisip lamang na ang mga heroes ay kayang-kaya nilang bayaran para pagsilbihan sila. Dito na-realize ng dalawang heroes na present sa meeting na ito na pinapunta lamang sila sa meeting para mag-act as an example ng mga heroes na nakatira ngayon dito sa Heroes Association apartment. Ang dalawang heroes na ito ay ang A-Class Rank 25 na si Crescent Eyebrawl at ang A-Class Rank 24 na si Green. Habang sinasabi naman ni Green at na-realize niya at this moment na kaya pala libre at rent-free ang pagpapatira ng Heroes Association sa kanila dito sa apartment na ito ay dahil may iba silang balak at balak lamang silang gamitin ng mga ito para maakit ang mayayaman at para makuha ang kanilang pera. But may isang babae na nagdahilan at sinabing kahit naman daw heroes ang mga ito ay tao pa rin lang sila kaya hindi pa rin nito mag-guarantee ang kanilang kaligtasan. Na sinagot naman ng representative ng Heroes Association o ng speaker ng meeting na ito na tama nga naman daw na tao lamang ang mga heroes at pwede din silang maging prone sa accident at pwede din silang mapagod. However, that only works for humans or sa people daw. Na para bang sinasabi niya na hindi lamang tao ang magiging proteksyon ng apartment na ito. At habang nangyayari ang speech na ito na binibitawan ng representative ng Heroes Association, ay unti-unti ding papalapit itong si Saitama papunta sa apartment na ito. In this moment ay may inire-reveal na ang representative or ang speaker ng Heroes Association na isang parabang secret weapon or secret na defensive mechanism ng apartment na ito para lamang maging rest assured ang mayayaman na ito at para hindi na sila mag-hesitate na bayaran ang association para lamang makatira sila kapalit ng kanilang proteksyon at kaligtasan. Dito ay sinabi niya na ang Hero Association Headquarters Hero Apartment Complex ay meron daw integrated na anti-monster disaster defense system na ginawa mismo ng S-Class hero na si Metal Knight na kaya daw mag-sense ng danger or ng monster at meron din kakayahan na i-eliminate ang monster o ang danger na ito within sight para maiwasan at para mapigilan ng kahit na anong invasion na maaaring i-attempt ng mga monsters. Ang apartment din daw ay equipped with artificial intelligence trained na mga cameras na kayang mag-determine ng alert level o ng kung anong lakas ng mga robots ang ide-deploy depending sa kung anong lakas din ng mga monsters ang madedetect. At ito daw ay online 24 hours a day kaya hindi talaga nila kailangang mag-alala at rest assured sila na safe sila dahil talagang well monitored ang lugar na ito. Sinabi pa nga daw nitong si Metal Knight na talagang mas malakas pa ang mga robots na ito o ang defense mechanism na ito kahit pa ikumpara ito sa lahat ng mga A-Class heroes combined na talagang ikinagalit ng dalawang present na A-Class heroes na nandito sa meeting dahil napahiya sila sa sinabing ito ng speaker. Kinonclude pa ng speaker na as long as nandito daw sila sa exact same ground na ito ay maibibigay nila ang absolute safety. Then proceeding naman sa mga next panels ay makita nating may nag-a-alert na ngayon sa mga sensors o para bang may na-detect na danger ang kanilang apartment. Habang sila sa Saitama naman ay nasa tapat ng napakalaking gate ng apartment na ito na para bang nade-detect ng sensors ng defensive mechanism ng Heroes Association apartment na mayroong dalawang monsters na kasama ngayon si Saitama dahil kasama nga ngayon si Saitama si Black S at si Rover. Ngayong nalaman nilang para bang may na-trigger ngayon dito sa gate na to ng apartment nila ay nasabi nitong si Black S na baka daw ito ay isang metal detector. Kaya sinabi niya dito kay Saitama na itapo na ni Saitama ang hawak niyang mga hanger at bucket na metal. Habang si Saitama naman ay nag-insist na hindi daw pwede dahil gagamitin nila ito at alam naman nating napakatipid ni Saitama dahil wala nga siyang budget para mabuhay. The next panel ay nag-focus na ang panels dito sa dalawang monsters na si Rover at si Black S habang sinasabing nag-reconfirming na ng kanilang identification at fina-finalize na
kung anong intensity ng defense level ang kakailanganin upang intercept ang dalawang monsters na ito. And by the decision of the defense system ay na-activate na ang Integrated Defense System Level 1 at hindi na nagtagal may lumabas na isang napakalaking robot na highly resembling ng Metal Knight's works. Dahil ang mga robots nga na ito na nanggaling sa defense system ay ginawa ni Metal Knight. We can also see from this panel na may napakalaking number 1 sa chest ng robot na ito na nag-i-indicate ng kanyang integrated system alert level. And tulad ng inaantay niyong lahat dito na magsisimula ang laban, nagsimula ng titigan ng robot na ito ang dalawang monsters na nasa likod ni Saitama kaya bigla na siyang nag-attempt ng isang attack na ikinagulat nitong si Black S dahil hindi niya akalain na may gantong klaseng defense system pala dito sa apartment ni Saitama dahil hindi niya alam na ang Heroes Association apartment nga ang tinitirahan ngayon ni Kalbo. And actually at this moment ay hindi pa rin siguro alam nitong si Black S na defense system robots ang mga bagay na ito. Kaya ganito na lamang ang pagkagulat ni Black S at kung papansinin natin hindi talaga actually tatamaan siguro ng atake itong si Saitama since tulad nga ng sabi ng speaker ng Heroes Association ay hindi naman talaga actually harmful ang defensive mechanism na ito ng apartment dahil ang pinaka-target lamang nito at ang tanging aatakihin lamang nito ay ang monsters. However, since Saitama might have feel threatened at akala niya ay siya talaga ang tatamaan ng atake ng robot ay agad niyang binlock ang ataking yon. Kaya naman naputol ang kamay ng robot at hindi dun tinapos ni Saitama ang laban, agad pa niyang nilapitan ang robot at sinampal. Which of course caused the robot para sumabog at mawasak. Ngayon habang kumakalat ang pagsabog dahil sa nawasak na robot nitong si Saitama ay bigla namang nagtataka itong si Saitama kung ano nangyari. Since hindi naman siya well-informed na may ganong defense mechanism ang Heroes Association apartment at bigla namang nagsalita itong si Black S na hindi pa daw tapos ang laban at marami pang paparating. Dahil kung iisipin natin, ang robot na yun ay ang Integrated Defense System Level 1 pa lamang so of course there are more to come na mas malakas sa unang robot na winasak niya. Nagsimula ng mag-readjust ang settings ng Artificial Intelligence ng defense mechanism at inactivate na ang Integrated Defense System Level 4 na kung titingnan natin ay napakatataas na robots na may tentacles. At kung ikukumpara natin ito sa Integrated Defense System Level 1 ay talagang napakalaki ng in-increase nito in size na para bang dinoble pa nito ang previous robot. And what's more is that hindi na nag-iisa ang robot na ito na nasa level 4 dahil hindi lang ang intensity ng alert level ang tumaas kundi ang number din ng i-deploy na robots ng defense system. And at the moment, ang deployed na units na ito ay naka-aim na ngayon dito kay Saitama, kay Rover at kay Black S. Hindi nagtagal at nag-open fire na ang units na ito at pinaulanan ng bala sila Saitama, Rover at Black S kaya naman napilitang tumakbo at magtago ng dalawang monster. Habang si Saitama naman ay sinasalubong ang mga bala na para bang hindi ito tumatalab sa kanya at umuugto lamang ang mga bullets na tumatama sa kanya. At this point we can say na nire-recognize na ngayon itong si Saitama as a threat ng mga units dahil nakita naman sa surveillance na talagang inatake ni Saitama ang isang defensive robot na nagmula sa level 1. Kaya kahit na hindi siya actually detected as a monster ay nagre-retaliate na sa kanya ang mga units dahil syempre as a defensive mechanism ay aatakihin nila kung ano ang nagdudulot ng harm or danger sa Heroes apartment. Then tulad ng ginawa ni Saitama sa previous unit na na-deploy which is the integrated level 1 na unit kanina ay hinampas din niya ang units na ito gamit ang isang sampal. Then the panels goes like this with a smash dialogue na parang nagpo-portray na winasak na nitong si Saitama ang lahat ng units na na-deploy ng defense mechanism ng apartment. And as a plot armor, para nga naman hindi malaman ng ibang tao kung gaano kalakas itong si Saitama, ay tulog pala ang mga taong nasa surveillance cameras ng defense mechanism ng apartment kaya hindi nila nakita kung ano ang nangyari. Nakita na lamang nila na wasak na ang mga units na kanilang kailangang i-deploy. And as they looked sa security cameras ay hindi din nila makita ng malinaw kung sino ang sumisira ng mga units dahil napakapal daw ng usok. So dahil ubos na nga ang units ng defense mechanism ay inutusan na ng mga representatives na ito ng Heroes Association ang mga heroes na nakatira sa apartment para pumunta sa gate or specifically sa gate number 9 na kung saan ay nangyayari ang kaguluhan. The next panel ay makita natin ang wasak-wasak at lasog-lasog na mga peraso na ng units na i-deploy dahil sinira na nga itong lahat ni Saitama. Habang ito namang si Black S at si Rover ay sumusunod sa kanya at iniisip ni Black S na talagang magre-resulta daw ito sa isang napakalaking gulo dahil sa ginawa ni Saitama.
At si Saitama naman ang iniisip ay napakababa daw ng security system ng kanilang apartment dahil may nakapasok daw ng mga robots na umaatake ng mga human na hindi naman niya alam na ang mga robots na yun actually ang defense mechanism ng apartment. And it's just kasama niya ang dalawang monsters na si Rover and Black S kaya sila inatake nito. Habang naglalakad sila papasok sa gate na to ay nagdatingan na ang mga representatives ng Heroes Association habang nagtataka sila kung ano daw ang nangyari sa mga robots. Magsisimula na sanang mag-explain si Saitama kung anong ginawa niya, subalit nang marinig niya na ang presyo pala ng mga robots na yun ay 9 billion ay bigla siyang nagulat at hindi niya na itunuloy ang kanyang sasabihin. At dahil nga napaka-short sa budget ni Saitama ay hindi na siya actually nagsalita pa at para bang kabadong-kabado siya. Dahil nga naman short na sila sa pera kaya paano na lamang nila babayaran ng napakalaking halaga na yon na 9 billion. While patuloy namang nagtataka ang mga executives or ang mga representatives na ito ng Heroes Association dahil hindi nila akalain at hindi nila alam actually kung ano nangyari kung bakit nasira ang mga units na ito. Habang si Black S naman ay nagtatago sa ilalim ni Rover upang magtago nga para hindi malaman ng mga representatives at ng heroes na makakarating sa scene na buhay pa pala silang dalawa. And you might think na bakit okay lang makita ng mga heroes at ng representatives ng Heroes Association itong si Rover habang ito namang si Black S ay nagtatago. Maaring dahil si Black S ay na-display ang kanyang itsura at ang kanyang kakayahan nang mangyari ang napakalaking laban sa gitna ng heroes at ng mga cadres or higher-ups dito sa Monster Association. While ito namang si Rover ay nanatili lamang sa underground at kakaunting heroes lamang ang nakakita sa kanya kasama na si Saitama, si Bang, si Bomb at si Fubuki. Ngayon dahil nga si Saitama ang pinakaunang tao na present sa scene na kung saan ay nasira ang napakadaming units ng robot ay tinanong agad siya ng executive ng Heroes Association kung ano daw ang nakita niyang nangyari. Na sinagot naman ni Saitama na hindi daw talaga niya alam kung ano nangyari at nakita na lamang niyang nagsabuga na ang mga units na ito ng robots. Kaya lalo siyang tinanong at in-interrogate ng taong ito na galing sa Heroes Association na kailangan daw niyang ibigay ang every single detail para malaman nila kung ano talaga ang nangyari. Then biglang dumating ngayon itong si King at sinabing totoo daw ang sinasabi ni Saitama at nakita din daw niya na sumabog na lang basta-basta ang mga robots na ito. Then knowing King, pinagtiwalaan siya agad ng mga representatives or executives na ito mula sa Heroes Association knowing na si King nga ang isa sa pinakamalalakas na class S heroes at considered as the strongest human even among the strongest heroes. Kaya hindi na nagtanong pa ang mga executives or representatives na ito na nagmula sa Heroes Association, instead tinanong nila kung bakit hindi daw nagsasabi si King para nakapag-prepare man lamang sila na i-welcome ang napakalakas na si King. Not knowing na ang pinunta lang talaga ni King dito sa Heroes Association apartment ay si Saitama. Then from the pile of things na nakuha nitong si Saitama na nasa loob ng kanyang timba ay ibinalik niya ang isang Game Boy dito kay King. Na sinabi naman ni King na okay lang daw at hindi naman actually big deal kahit hindi niya na naibalik at pumunta lamang siya dito sa apartment nila Saitama upang makipaglaro ng isang bagong fighting game as a celebration sa paglipat ni Saitama sa kanyang bagong apartment. Na sinagot naman ni Saitama na ayaw daw niyang makipaglaban kay King dahil walang patawad si King sa pakikipaglaro. Hindi naman nagtagal at bumalik na itong si King sa kanilang bahay dahil kailangan na daw niyang bahugin ng kanyang goldfish kaya nagpaalam na din si Saitama sa kanya. Ngayon bigla namang sumilip itong si Black S mula sa ilalim ng katawan ni Rover para tingnan kung sino ang mga tao na present sa kanilang location. Nakita niya na paalis na si King at sa pagtingin niya pa sa paligid ay nakita niya ang napakaraming amount ng heroes at ang iilang Heroes Association representatives. Kaya na-realize niya na nasa Heroes Association siya ngayon. Kaya ngayon ay gulat na gulat siya dahil ang plano nga naman niya ay para mag-lie low at para magtago sa bahay ni Saitama, not knowing na si Saitama ngayon ay naninirahan kasama ang Heroes Association at ang napakaraming E-class and above heroes na talagang lumalabag sa kanyang mga plano kaya kailangan niya lalong magdoble ingat. Ngayon ito namang dalawang heroes na ito na ang balak sana ay ganggangin o parang bulihin si Saitama dahil bago nga siya sa A-class ay biglang nagulat dahil bakit ganun na lang daw makipag-usap si Saitama kay King na para bang magka-level lamang sila. Hindi makapaniwala ang dalawang ito at kung titingnan natin ang next panel ay malalaman natin kung ano na ang specific na standing ni Saitama sa heroes ranking. Dahil kung iisipin natin ang mga tao nga lang o ang mga heroes na pwedeng mag-reside sa Heroes Association apartment ay ang mga heroes rank A and above. Makikita natin dito na si Kate Baldi ay A-class rank 39 na ngayon, meaning nagtaas na talaga ang kanyang ranking way back nang huli nating makita kung ano talagang ranking ni Kate Baldi.
If I remember correctly, way back then nung huli pa silang mag-introduce ng ranking ay nasa rank B pa lang itong si Saitama. Isang napakalaking jump and upgrade sa kanyang ranking, and who knows, maaaring sa next chapters ay unti-unti niya nang maklimb up ang ranks at makapasok na din siya sa S-Class ranking. However, nonetheless, doon na nagtatapos ang chapter 172 ng One Punch Man, kung saan ay nakita natin kung gaano kalakas ang mga ginawang defense mechanism ni Metal Knight na in-incorporate niya sa Heroes Association apartment. We can also say na hindi yun ang pinakamalalakas na units na kanyang naimbento dahil yun pa lang ang primary na nagagawa niya. Kaya maaring in the next chapters ay makakreate siya ng mas napakalalakas pang mga robots and units. Considering din na sinabi nitong si Metal Knight na ang mga units na ito ay mas malakas pa sa A-Class Heroes combined, hindi malabong makakreate siya ng mga units na kayang tumapat sa S-Class Heroes. Habang ito namang si Black S ay para bang unti-unting mapapalapit talaga ang loob dito kay Saitama tulad ni Rover, dahil nakikita naman nating tinutulungan talaga siya ni Saitama at nakikita din nating tinatawag na ni Black S si Saitama ng boss. At these chapters or at this arc ay papasok na tayo sa hero politics na maaaring isipin nyo ay boring, subalit huwag kayong mag-alala dahil sinisigurado ko sa inyo na napakatindi pa rin ng kwento sa chapter or arc na ito. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo lang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong One Punch Man chapter release reviews, at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng One Punch Man. I hope you had a great time watching this video. Kung may iba pa kayong thoughts o ibang naiisip para sa chapter na ito ay ilagay mo na yan sa comment section below. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.